Alright, so obedience is better than sacrifice. Sabihin nyo nga po, obedience is better than sacrifice. Ito po yung istorya kung saan si Propetang Samuel, inutusan niya si Haring Saul, okay, may pinapagawa ang Diyos kay Haring Saul. At ibinigay yung instruction sa pamamagitan ng propeta, sa pamamagitan ni Samuel. Amen? At hina-highlight dito sa storya na to, yung pagsunod natin sa Diyos. Sabihin nyo nga po, obedience is better than sacrifice. Anong ibig sabihin ng pastor na ang pagsunod natin ay mas higit pa doon sa mga sakripisyo na ibinibigay natin? Itong sacrifice, ito yung mga bagay na pinagagawa sa kanila ng Diyos. Okay, mga sakripisyo, ano yon? Ito yung pag-aalay ng ng baka, pag-aalay ng kanilang mga first fruits, lahat po yung sacrifice, offering sacrifices. Okay? Kasi yun yung kanilang pamamaraan ng pagsamba sa Old Testament. Lalo na paghari ka. So paghari ka, ang mga possessions mo, magaganda at saka napakadami. Okay? Pero dumadating sa punto ng tao na kapag siya ay nag-o-offer at may kakayanan na siya mag-sacrifice, minsan nagiging problema ang pagsunod. Ano ang relevance nito sa panahon natin ngayon? Ano yung mga masasabi nating sacrifices? Ito yung pagpunta natin sa church. Ito yung pag-attend natin sa mga Bible studies natin. Ito yung pagbibigay natin ng tithes and offering. Lahat na patungkol sa Diyos, ang tawag doon sacrifices. Lahat ng mga ginagawa natin at binibigay natin, sacrifices yan. Hindi masama yun sa Diyos. Nagiging masama lang siya kung yun ang nagiging rason mo para hindi ka sumunod. Kung yun ang ginagawa mong excuse or yung cover up mo para ikaw ay hindi sumunod sa Diyos. Paano nangyari yun? Nagbibigay ka na, paano naging mali yun, pastor? Minsan kasi may pinapagawa sa atin ng Diyos, pero tayong tao, lalong-lalo na ang Pilipino, napakagaling natin gumawa ng excuse. Diba minsan, sabihin ng Lord, mag-evangelize ka, mag-disciple ka, pero sasabihin mo, ayoko na, ang dami ko, busy na ako, magbibigay na ako, laki-laki na nga ng binibigay ko dyan sa church. Diba? Minsan may mga ganun tao. Lalong-lalo na sa mga nakikita ko po, ganun na. Yung mga pinagpala ng Diyos, yumaman na, minsan parang ayaw na nilang gawin yung pinapagawa sa kanila ng Diyos. Kasi sinasabi nila, umaatid naman ako every Sunday. Nagbibigay naman ako ng tithes and offering. Okay na yun. Ganun po ang ginagawa ni Haring Saul na ikinagalit ng Diyos. Kasi hindi siya marunong sumunod. Kaya napaka-importante po yung ating pagsunod sa Diyos. Again, sabihin nyo nga po, obedience. Yan po yung napaka-importante sa Diyos. Obedience is better than sacrifice. Bababasa po natin ang storya na ito sa 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 35. Pero titignan lang po natin, babasahin lang po natin yung mga verses na napaka-importante doon po sa storya na ito. So join with me in reading. 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 3, sinabi ni Samuel kay Saul, sinong pinagsabihan? Diyan kayo. Sinong pinagsabihan? Okay, si Samuel yung propeta, si Saul yung hari. Okay, kausap ni Samuel si Saul, isinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel. Sino yung hari ng Israel? Yan, dyan pa kayo, Saul. Kaya't pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. Sabihin nyo nga po, pakinggan. Okay, ulit, sabihin nyo po, pakinggan. Napaka-importante po na pakinggan natin yung mensahe ni Yahweh. Ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, paparusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilalabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira
kahit isa. Malinaw ba yung instruction? Lipulin, wasakin ang lahat, huwag magtitira kahit isa. Ibig sabihin, walang matitira. Okay? Patayin mo silang lahat, babae, lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Alam niyo po, pag binabasa ito ng mga ibang tao ng hindi mananampalataya, yung mga atheists minsan, pag nababasa nila, ang sama naman ng Diyos. Di ba? Try nyo, isipin ninyo, di ba? Bakit si Yahweh, ang Diyos, magsasabi ng instruction kay Samuel at kay Haring Saul na ipagagawa ito, lipulin, wasakin. Lahat ng ari-arian, walang ititira, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Minsan ang hirap, bakit ganun ang Diyos? Bakit ganun? Alam niyo po, kailangan po nyo intindihin yung panahon noon, ancient. Okay? Ancient times. Kasi nung panahon na po ito, ang mga tribo na ito, mga Amaleks, mga Hittites, pero ito po yung pinakamatitindi. Kasi unang-una, itong mga Amalek, nung pinapalabas to ni Moises, ang mga Israelites doon sa Ehipto, sila yung nagiging rason kung bakit hindi makapalabas or hinahadlangan yung plano ng Diyos. Sila ay palabasin. Pangalawa, ang mga Amalek po ay kakaiba po. Napakasama po ng kanilang ritual, napakasama ng kanilang pagsamba. Dahil mismo ang mga anak nila ay iniaalay nila at pinapatay nila. Nung time na yon, napakatindi po ng kasamaan ng tao. There was a time nga, before the time of Noah or in the time of Noah, talagang nalungkot ang Diyos dahil sa sobrang kasamaan ng mundo. Yung kasamaan na nakikita natin to, walang-wala pa to doon sa kumpara sa ginagawa nila noon. Napakasama po ng tao. Kaya bakit, pastor, pinakamatanda hanggang sa sanggol kailangan patayin? Kasi kung merong matitira, darating ang panahon na kapag yung sanggol na yan ay natira at lumaki, yan din ang papatay sa kanila. Yan din po yung papatay sa kanila. And pinatunayan po yan after so many years in that story. Kung babasahin po natin, tingnan po natin, basahin po natin, verse 7. Sinalakay nina Saul, okay, sumunod siya, di ba? Sinalakay nina Saul ang mga Amalekita at tinalo ang mga ito mula sa Avila hanggang sa Sur, sa silangan ng Ehipto. Nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit, sabihin niyo nga po, ngunit, sabihin niyo nga po ulit, ngunit, binihag ng buhay si Haring Agag. Hindi rin pinatay ni Saul ang magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi na papakinabangan. Okay? Ano yung instruction ulit? Walang matitira. Pero anong ginawa ni Saul? Yung hari ng Amalekita, Haring Agag, buhay. At hindi lang yon, yung mga magagandang baka, tupa, asno, lahat yung mga matatabang hayop doon, kinuha niya. Hindi niya patayin. Pero anong instruction? Walang matitira. Sumunod si Saul? Oo. Pero sumunod ba siya ng buo? Hindi. Kaya dito natin makikita po yung storya na ito at yung storya na sinasabi ko po sa inyo kapag kung bakit ang Amalekites kailangan nilang lipulin mula sa pinakamatanda at pinakabata. Pansinin niyo po, si Haring Saul, itinira niya si Haring Agag. Alam niyo po kung anong nangyari many years after? Sa Book of Ruth, merong isang tao na ang pangalan ay Haman or Haman
ang unang tao na gustong lumipol sa lahat ng Hudyo. Alam niyo po kung sino? He is an Agagite. Ibig sabihin, ninuno siya nung Haring Agag. Ang disobedience, ang hindi mo pagsunod sa Diyos ay napakalaking consequences. Maaring hindi sa'yo, yes, meron yan personally, pero ang magsasuffer is the generation to come. Isipin mo yung lahi ni Saul, after niya, ay mapapahamak niya dahil sa hindi niya pagsunod. Dahil sa kwento doon sa Book of Ruth, merong isang tao na ang pangalan ay Haman, na isang Agagite na galing dito sa Haring Agag, na lilipol sa buong Hudyo. Kaya alam ng Diyos noon pa man, lipulin mo na sila kasi kung hindi mo sila lilipulin, hindi mo sila papatayin, kayo ang papatayin, uubusin nila kayo. Amen? Alam ng Diyos ang kasamaan ng tao. At ang tanging iniisip ng Diyos ay ang kabutihan para sa kanyang mga anak na nanampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? And that is the importance of our obedience. In verse 10, makikita po natin dito, sinabi ni Yahweh kay Samuel, nanghihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang bumangon upang makipagkita kay Saul, ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling monumento at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita niya si Saul, binati siya, pagpalain ka ni Yahweh, sinunod ko ang lahat ng utos niya. Di ba? Ganyan yung mga hari, minsan bubulahin ka eh. Ganyan, presidente, pagpalain ka. Pero galit na galit si Samuel, kaya nga siya nanalangin buong magdamag dahil sa sinabi ni Yahweh. Tapos verse 14, itinanong ni Samuel, ano itong naririnig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka? Sumagot si Saul, kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek, kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay namin. Sinabi ni Samuel, tumigil ka! Pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi. Ano yun? Sabi ni Saul. Sinabi ni Samuel, noong una napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusupin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako at pinapuntahan niya sa akin. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip at inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Nakita niyo kung paano magsalita ang hari? Nakita niyo kung paano gumawa ng excuse ang tao? Yung kanyang kasalanan, hindi niya inaamin, kundi sinasabi niya, ang mga tauhan ko kinuha yung pinakamainam. Pero ang tanong, yung mga tauhan mo ba, kanino sumusunod? Sa'yo, hari. Minsan ganun tayo. Ayaw nating sisihin ang sarili natin kapag tayo ay nagkakamali. Naghahanap tayo ng masisisi ng iba at gumagawa ng excuse. Sinunod ko naman si Lord. Pero sabi ni Samuel, alam mo kapag ang isang bagay, pag nagsisinungaling ka, meron at merong ebidensya.
Alam ng Diyos na merong kasinungalingang ginawa ang hari, si Saul. Naririnig niya yung iyakan ng tupa, yung unga ng baka. Ano yun? Sinabi niya, kinuha ng mga tauhan ko yung pinakamaiinam, yung pinakamagaganda, pero yung iba pinatay. Isipin mo, ganun gumawa ang excuse. Ganun ba tayo minsan? Ganun ba tayo minsan pag tayo ay nagkakasala, sinisisi natin yung hindi natin pagsunod, isinisisi natin sa ibang tao at gumagawa tayo ng excuse. Pero napakalinaw ng instructions na walang matitira. Pero nagtira siya, tinira niya yung hari, hindi kita papatayin. Tinira niya, ganda ng baka, akin na lang to. Ang ganda ng tupa. Ang ganda ng ng mga ari-arian. Sayang. Pero ang instruction, walang matitira. Kaya ang sabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Si Yahweh ang nagbibigay ng authority sa kanya bilang hari. Siya rin ang magtatanggal dahil sa kapabayaan at katigasan ng ulo ni Saul. Sabi ni Saul, minsan mas marunong pa tayo sa Diyos. Kinuha ko naman itong mga ari-arian, itong mga magaganda kasi ibibigay ko rin naman to kay Lord eh. Ganda ng intention ko, no? Di ba? Maganda yung intention, pero mali pa rin. Matigas pa rin ang ulo. Ano ang una nating makikita dito? Yung importance ng obedience. Obedience begins with hearing God's word. Kaya nga sabi doon ni Samuel kay Saul, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Para makasunod ka kapatid, kailangan mo pakinggan yung salita ng Diyos. Sabi sa Romans 10:17, faith comes hearing through the word of Christ. Faith comes by hearing and hearing the word of God. At hindi lang yun. Para mabuo yung pananampalataya mo sa pakikinig. James 1:22, sabayan niyo po ako sa pagbasa. 1, 2, 3. Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Huwag mong linlangin yung sarili mo na sinasabi mong naniniwala ka sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos, pero hindi mo naman ginagawa. Niloloko mo lang ang sarili mo, hindi mo niloloko ang Diyos. Dahil ang pagsunod sa Diyos ay hindi ito beneficial para sa Diyos. Ito ay para sa atin. Tayo ang makikinabang. Kaya kung niloloko mo, akala mo niloloko mo ang Diyos na pwedeng, hindi naman ako sumunod, ito na lang. Pinapabayaan mo yung sarili mo o hinahadlangan mo yung sarili mo na pagpalain ka. Amen? Kaya napaka-importante sa Diyos na tayo ay sumunod. Listening is not enough. God expects hearing that produces obedience. Amen? Hindi importante yung napapakinggan mo lang, naririnig mo yung salita ng Diyos. Pero ang gusto ng Diyos, yung napakinggan mo, yung narinig mo, gagawin mo. At kapag nagawa mo yon, may resulta po yon. At ang resulta nito ay pagpapala sa buhay mo. Amen? Number 2, God desires complete obedience. Hindi katulad ni Saul, kompleto ba yung kanyang pagsunod? Kompleto ba yung pagsunod ni Saul? Hindi, di ba? Partial obedience is complete disobedience. Yung partial na pagsunod natin, ito lang yung gusto kong sundin. Yun pa rin ay pagrebelde sa salita ng Diyos. We do not improve God's commands. We obey them. Hindi yung nag-i-improvise tayo. Ito, sundin ko to.
ay, teka lang, mukhang maganda yung mga ari-ari, maganda. Siguro, naiintindihan naman ni Lord. Di ba, may ganyan? Alam naman ni Lord yung situation ko. Di ba? Minsan ginaganyan natin parang si Lord nilalagay natin sa kamay natin. Siguro naman naiintindihan ako ni Lord. Alam niya yung kalagayan ko, wala akong pera. Di ba? Kaya kukunin ko na lang tong ari-arian, kukunin ko na lang tong mga bagay na ito. Di ba? That is partial obedience. And partial obedience equates to complete disobedience. Ibig sabihin, nagre-rebelde ka pa rin kahit sumunod ka. Pinatay ko naman ginawa ko naman yun nagsimba naman ako umattend naman ako ng prayer. Siguraduhin mo kapatid na hindi mo lang to ginagawa kasi gusto mo lang ipakita sa mga tao na ikaw ay mabait at mabuting tao. Kasi kung ginagawa natin yun, ang buhay natin parang nagbabanal-banalan lang tayo. At ang mga taong nagbabanal-banalan mapupunta sa hindi po, langit-langitan. Okay? Akala nila kasi sa langit, pero hindi pala totoong langit. Ganon yun Nagkukungwari kang banal, di doon ka sa nagkukungwaring langit. Di ba? Kungwaring langit, pero hindi langit. Di ba? Impyerno pa rin kapatid. Kaya yun ang maganda doon. Huwag tayong gagawin yung mga bagay, nagsisimba. Maganda yun, gawin mo. Pero ang importante, sumunod ka. Kasi sayang, nandun ka na rin Umaattend ka na, nagba-Bible study, nagbibigay ka na sa church. Di ba? Kung susunod ka rin, ilahat mo na. Amen? Kasi sayang naman yung pagpapala. Sumunod ka lang ng kakaunti, pero may consequences din na napakalaki. Di ba? Talo ka, lugi ka. Kaya naniniwala ako sa mga taong sumusunod at nagtitiwala, nananampalataya sa Diyos, walang kalugihan yan. Amen? Matatanggap mo yung buong pagpapala. Sabi nga sa Deuteronomy 5:32, "Be careful therefore to do as the Lord your God has commanded you. You shall not turn aside to the right hand or to the left." Kaya sabi ng Lord sa kanila, pakinggan ninyo yung salita ko. Aralin ninyong maigi. Pag sinabing pumunta sa kanan, pumunta, hindi yung pupunta sa kaliwa. Amen? Pag sinabi ng Diyos, doon tayo. Punta tayo doon, walang pupunta sa iba. Pupunta sa ayoko na. Di ba? Ayoko dyan sa church na yan, ang init. 2 lang yung aircon nila. Di ba? Minsan ganun mareklamo mga tao Diyan, ano ba yan? Ang tigas ng upuan nila. Wala bang yung may kudson? Di ba? Ang daming reklamo ng tao. Ang daming hinihingi ng tao. Di ba? Kaya aralin, bakit ka ba nandito? Di ba? Kasi para tayo ay lumago at maging maayos ang buhay natin. Di ba? Sino dito gusto magulo ang buhay? Ha? Sino dito gusto magulo ang buhay? Di ba? Gusto natin mapaayos. Hindi pa naman tayo perfecto Kasi gusto ng Diyos, umayos ng umayos yung buhay natin. Amen po ba? And the secret is obedience. Sabihin nyo nga po, obedience. Ito yung importante. Good intentions cannot replace obedience. Kahit may maganda kang intensyon, pero kung yan naman ay magpapahamak sa'yo para hindi mo magawa ang salita ng Diyos, wag kapatid. God desires obedience, not excuses. Justice, mercy, humility, obedience. God is not impressed merely by offerings. He desires justice, mercy, humility, and obedience. Diba anong sabi ni Haring Saul? Maganda yung intensyon niya, hindi ko pinatay, hindi ko nilipo lahat, yung mga magagandang baka, mga tupa, mga ari-arian, kinuha ng mga tauhan ko. Sinisi niya pa sa tauhan niya, Siya naman din tong hari na nagbibigay ng instruction, nagbibigay ng utos. Tapos sabi niya pa, lahat ng mga tong magaganda, ibibigay ko rin naman kay Lord. Di ba? Napakaganda ng intention natin. Minsan ganun. Ako, ilang beses ko na po naririnig yan. Kahit ako noon, minsan nagawa ko yun. May times na paglinggo, alam niyo po sa akin, paglinggo, kailangan kay Lord yan. Kailangan ibibigay ko kay Lord yan. Pero may times noon sa opisina ko, alam niyo po ba ang pinakamalaking sahod ko sa araw na yon is yung linggo.
Sabado-Linggo. Kasi ito tama ng parang may holiday siya, tapos weekends pa siya, Sunday, tapos may mga commission pa. Alam niyo po, natetempt ako. At nasasabi kong, ibibigay ko rin naman kay Lord yung parte nun. Maganda yung intention ko, di ba? Laging ganun. Pero iba po ang mga taong lumalakad sa prinsipyo. Dahil sila po yung may prinsipyo na walang gusto kundi yung masunod nila ang Diyos. Amen po? Kasi sa mundo, pagsasabihan ka sa ginagawa nating prinsipyo or sa prinsipyo na pinaniniwalaan natin, minsan sasabihan tayo ng mundo, hindi ka naman yayaman sa prinsipyong mong yan. Laging ganun. Lahat na lang ng bagay, kailangan kumita, kailangan may value, kailangan mag-benefit ka. Kaya minsan ang taong walang prinsipyo, kahit ano kinukuha, ginagrab na lang yung opportunity. Without knowing na yung kanilang ginagawa ay lumalayo na pala sila sa Diyos, nagre-rebelde na pala sila sa Diyos. Kaya minsan ako ay nalulungkot kapag nakakarinig ako, Pastor, ako ay alipin ng pera. Kasi kailangan ko ng pera. Kaya kung saan may pera, doon ako. Delikado yan, kapatid, kapag ganyan ang iyong prinsipyo. Dapat ang prinsipyo mo, kung nasan si Lord, dapat nandoon ka. Kung saan ka papuputahin ni Lord at kung ano ipapagawa ni Lord sa'yo, ay gagawin mo kasi nandoon ang Diyos. At kapag nandoon ang Diyos, walang ginawa, kundi pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Kasi kung pera ang hinahabol natin, pera ang ginodiyos natin, kung alipin tayo ng pera, kapatid, delikado ang buhay mo. Hindi mo na mamamalayan, ikaw ay lubog na sa utang, ikaw ay alipin ka na ng kung ano-anong gambling or kung ano, kasi kung ano yung may pera. And worse, ang dami ko pong nakita dahil kakahabol nila sa pera, sila po ay na-scam ng napakalaki at nalubog sa utang. Bakit? Kasi ang prinsipyo nila, alipin sila ng pera. Kasi ang prinsipyo nila, hindi naman ako yayaman dyan sa pagsunod ko sa Panginoon. Kapag ganun po ang prinsipyo ng tao, ganun po ang ating kaisipan, babagsak at babagsak po tayo. Gusto ng Diyos umayos ang buhay natin. Gusto ng Diyos umayos yung ugali natin, yung pag-iisip natin, lalong-lalo na yung puso natin. Lagi nating hinahanap dapat ang Diyos. Amen po ba? Sabi nga sa Micah chapter 6 verse 6 to 8, with what shall I come before the Lord and bow myself before God on high? Shall I come before Him with burnt offerings, with calves a year old, with the Lord to be pleased with thousands of rams, with 10,000 of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? Sabi niya, anong iano ko sa Panginoon? Ihahandog ko lahat ng magagandang bagay, kahit yung pinakamagagandang langis, libo-libong mga baka ang ialay ko, yung mga firstborn, first fruit, lahat na lang. He has told you, O man, what is good and what does the Lord require of you but to do justice, to love kindness, and walk humbly with your God. Diba? Ang dami mong ginagawa, gusto mo i-offer para kay Lord. Pero pagdating sa ibang tao, napakasama natin. Wala tayong hustisya, walang kabaitan na nakikita sa atin, mapagmataas pa tayo. Diba? Meron nga nag-viral eh. Maganda yung intention niya, mamigay. Di ba? Mamigay. Pero minsan, hinahatak ka para magsugal. Maganda yung intention natin. Pero minsan kung alam natin na tayo ay mapapariwara din sa mga bagay-bagay, kailangan natin pag-isipan ng maigi. Pero alam niyo po, sa totoo lang, wala pong libre dito sa mundo. Kapag may ibinibigay sa'yo, laging may kapalit yan. Kung ang kapalit niyan ay pagsuporta sa mga bagay na kinaaayawan ng Diyos, mapapahamak lang din ako.
Amen po ba? Kaya maraming napapahamak na tao, maraming nai-scam dahil nasanay tayo sa pamumuhay ng ganon, na mga libre, na hindi natin alam na tayo ay alipin na nung taong may prinsipyo na mali. At nakukuha po natin yun. Okay lang naman yan eh. Nasa tao naman yan eh. Pero hindi mo alam na kapag ganun ang pamumuhay mo, ang lifestyle mo, madali kang mapaniwala ng mga taong may mali ang prinsipyo. Kaya ingatan mo ang puso mo. Ingatan mo ito. Kasi gaya ni Saul, napakaganda ng intention niya. Ibibigay ko naman to kay Lord eh. Di ba? Pero hindi siya sumunod ng lubusan. Amen po ba? Next is, what's important is obedience is better than sacrifice. Anong ibig sabihin po nun? Kailangan ito yung puso natin maayos para isurrender natin sa Diyos. Hindi yung mga religious rituals. Kagaya na sinasabi ni Saul, ibibigay ko naman to kay Lord. Diba? Worship, magiging worship ko rin naman to kay Lord. God is pleased more by surrendered hearts than religious rituals. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Tinatawag mo siyang Lord, Lord, pero hindi ka naman sumusunod. Pag sinabi mong Lord, ibig sabihin siya yung boss mo, siya yung mataas sa'yo, na kahit anong sabihin niya, susundin mo. Pero bakit mo naman siya tatawagin ganun kung hindi ka rin naman sumusunod? Ito yung sinabi ni Jesus. Sa mga taong gustong sumunod sa Kanya, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi naman kayo nasunod. Mas sinusundan niyo pa yung mundo. Kaya ingatan po natin yung sarili po natin, lalong-lalo na sa social media. Kailangan marunong po tayong i-filter. Believe me, in the next 10 years po, napakalaki na po ng pagkakaiba ng technology. At kung ngayon pa lang, hindi po tayo marunong magdisiplina kung paano mag-filter ng lahat ng nilalagay natin sa isip natin, madali po tayong makorap. Ang lakas ng loob natin minsan na magsabing korap ang presidente, korap ang vice president, korap yung mga politiko at kung sino-sino pa. Pero ang totoo, hindi mo nakikita ang sarili mo na ikaw ay nagiging korap na rin. Sa iyong pananalita, sa iyong pag-iisip, tayo po ay nakukorap na rin sa pamamagitan ng pagbabrowse natin na kung ano nakikita natin. Bakit? Finifeed natin yung utak natin na kung ano-ano na lang basura na nakikita natin. At madali tayong maniwala sa mga information na nakikita natin. Ganun po ngayon ang mundo. Lahat ng pwede mong malaman, nasa palad mo na lang. And how much more in the next 10 years, ang tao ay mas magiging mas madaming alam. Pero sa sobrang daming alam, hindi sila nagiging marunong. Magkaiba po ang marunong sa matalino. Maraming mga matatalinong tao, pero yung talino ginamit sa pagnanakaw, ginamit sa pang-aabuso ng kapwa. Anong talino yun? Kasi ang matalinong tao, gagamitin niya ang talino sa mabuti. At ang tawag sa mga taong yun ay marunong. Yun po yung tinatawag nating wise. Amen? And here is one of the caution na ibinibigay sa atin ng Diyos. Rebellion is a serious sin. Pag sinabing rebellion, ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Nagre-rebelde ka. Bakit? Because every act of deliberate disobedience places self on the throne instead of God. Imbis na ang Diyos ang hari, ang Diyos ang nakaupo doon sa trono ng puso mo, ikaw pa rin ang nasusunod. Kaya magtataka ka, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito pa rin ang nangyayari ko sa buhay ko? Bakit wala akong mga katagumpayan sa buhay ko? Ang tanong kapatid, sino bang nasusunod? Ang Diyos o ikaw pa rin? Kasi kung ang Diyos ang nasusunod, dapat sinurrender mo na yung heart mo sa Kanya. Pero kung yung gusto mo, yung mga cravings mo, yung kung ano-ano pang mga gusto mong fulfillment sa buhay mo ang nasusunod, pero ang Diyos binabaliwala mo, there will be always consequences. Pero kung ang Diyos ang nasa trono ng buhay mo, siya ang may karapatan at may rason para pagpalain ka niya. Kasi siya yung nakaupo dyan sa trono ng puso mo. Amen? Kaya sabi nga sa Hebrews 3:15, today, if you hear His voice, do not harden your heart. Alam niyo, pag kino-correct,
Kinokorek tayo minsan. Di ba? Tumitigas yung puso natin. Kasi may ego tayo, yung self natin. Nakaupo tayo sa sarili. Hindi, mas magaling ako. Alam ko yung buhay ko to, mas marunong ako. Pero pinagsasabihan ka ng Diyos, kapatid, huwag ka namang matigas ang ulo. Huwag namang matigas yung puso natin. Amen? Kasi kung gusto mo mapaayos ang buhay mo, gusto mo pagpalain ang buhay mo, hayaan mo na ang Diyos. Amen? Hayaan mo ang Diyos kumilos dyan sa puso mo. Amen? So wala nang matigas na puso dito. Kaya ba yon? Hindi porket na tayo ka na kay Lord, hindi na, pwede pa ba yung pastor na isang Kristiyano matigas ang puso? Pwede. Ito nga si Saul eh. Oh, tigas ng puso eh. Kung ano-ano pang kalokohan ang naiisip eh. Di ba? Ang dami niyang excuses para lang hindi sumunod sa Diyos. Huwag matigas ang puso. Amen? Mga sa katabi mo, huwag matigas ang puso. Delayed repentance has consequences. Alam niyo po si Saul, delayed yung kanyang repentance eh. Sipin mo, pinagsabihan na siya kung ano-ano, hindi pa rin siya talaga sumunod. Ang tigas talaga ng ulo. Kapag na-delay ang repentance, delaying repentance hardens the heart. Mas lalong tumitigas ang puso mo. Kapag nagpapatuloy ka sa kasalanan, sa pagre-rebelde mo, sinasayang mo yung oras, yung napakahalagang oras mo. You're wasting precious time. Or, ito yung nakakatakot, risking that life or your last chance to turn around. Paano kung wala ka ng pagkakataon pa para magsisi? Paano kung wala ka na, yun na yung huli mong chance para magsisi at ayusin ang buhay mo at nawala pa yun sa'yo. Kaya alam mo nangyari kay Haring Saul, nawala sa kanya ang kingdom. Why? Because of delayed repentance, because he hardened his heart, because of his rebellion. Huwag mong hayaan na ang kasalanan, ang kasamaan, ang gumapang dyan sa puso mo at sa isipan mo at masasabi mo, hindi pa naman ako mamamatay, buhay pa naman ako bukas. May panahon pa para siguro ako magsisi. Hayaan ko na lang. Akala mo lang yun, kapatid. Paano kung wala ka ng pagkakataon at ubos na yung oras na yon para magsisi ka at para ayusin mo yung buhay mo? Paano kung wala na? Because delayed repentance has consequences. Napakatindi po ng consequences na dinanas po ni Saul. At ganun din po tayo. Huwag tayo magmatigas sa Diyos. Sumunod po tayo. Binibigyan niya tayo ng leader, binibigyan niya tayo ng pastor para tayo ay turuan upang maging marunong sa buhay. Pero kung matigas ang ulo natin at ayaw natin sumunod, kapatid, may consequences lahat ng ginagawa natin. At wag naman sanang umabot na wala ka ng time para magsisi at wala ka ng time para ayusin ang mga bagay-bagay sa buhay mo. And this is your word today. Maybe the Spirit of God is speaking to your hearts right now. Anak, this is not a condemnation. I'm not telling to you na wala nang pag-asa yung buhay mo, hanggang dyan ka na lang. No. God is inviting you today. Anak, may pagkakataon pa. Pwede pa. At hanggat pwede pa, Lord, I surrender my heart. I surrender my life to you. And this is what God wants us from us. Sabi nga sa Proverbs 28 verse 13, whoever conceals his transgression will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. Huwag mong itago yung kasalanan. Huwag mong itago kahit ikaw lang yung nakakaalam niyan at hindi alam ng tao. Tandaan mo, lahat ay hayag sa Diyos. Alam ng Diyos. Anong tago mo ng kasalanan, anong tago mo ng mga kamalian sa buhay, alam ng Diyos yan. Pero ito yung pangako ng Diyos. Ang sinumang marunong magsisi at sabihin ito sa Diyos, ang sabi niya, they will obtain mercy. May awa ang Diyos. Pakikinggan ka niya kung handa ang puso mo. Amen. And for our last one,
God is not looking for impressive sacrifices if our hearts are unwilling to obey. Di ba? Minsan, maganda yung damit natin, maganda, malaki yung offering. Pastor, mag-offering ako. Sige, ako na sagot nung food natin, 20,000. Maliit na bagay lang yan sa akin. Di ba? Kahit ikaw pa yung malaki magbigay dito or ikaw pa yung pinakamabait dito sa church natin. Di ba? Pero kung matigas naman din ang puso mo, matigas ang ulo mo at hindi ka naman marunong sumunod, sayang kapatid. Di ba? Sayang. Kaya mas maganda yung maayos ka na, attend ka ng Bible study, attend ka ng church natin, nagbibigay ka pa. Di ba? And at the same time, sumusunod ka. Yun ang gustong ng Lord. The principle remains true today. To obey is better than sacrifice and to listen than the fat rams. Di ba? 1 Samuel chapter 15 verse 22. Mas importante yung tayo ay nakikinig. Para tayo ay makasunod sa Diyos, dapat ang pinapakinggan natin ay salita ng Diyos. Pero kung puro salita or opinion ng mga tao sa social media ang palagi mong pinapakinggan, mapapansin mo, yung prinsipyo nila magiging prinsipyo mo na rin. Pero kung salita ng Diyos ang pinapakinggan mo, puro Psalms, puro Proverbs, puro karunungan na nagbumula sa salita ng Diyos, mapapansin mo ang buhay mo, lalo kang nagiging marunong sa buhay. Amen? Sabi nga ni Jesus, ito yung example natin, si Jesus. Sabi nga niya, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. John 4:34. Nung naugutom sila, yung mga disciples sabi, anong kakainin natin? Pero sabi ni Jesus, yung kanyang satisfaction sa buhay niya is yung masunod niya ang Diyos Ama. Maisakatuparan niya yung dakilang layunin habang siya ay nabubuhay dito sa balat ng lupa. Ikaw kapatid, ano bang gusto mong gawin dito sa mundong ito? Lahat tayo gagawa ng history sa mundong ito. Ang tanong, anong klaseng buhay? Isa lang tong buhay natin. Pero kapag binigay mo ito sa Panginoon, nagkakaroon ito ng napakaganda at napakalaking kahalagahan sa Kanya.